Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala na rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Muli, Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay na naririto, maging sa mga nanonood sa online. Ngayong ika-4 din ng linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, at tinatawag natin itong Linggo ng Mabuting Pastol. Sabihin nyo nga po, Mabuting Pastol. At mahalaga din po na mapagnilayan din natin dahil isang araw na lang ay pipili na tayo ng mga pastol. Pag sinabing pastol, sila ang mga tagapag-alaga ng mga tupa. So pipili tayo ng mga pastol na magiging tagapag-alaga ng mga kawan, na magiging tagapag-alaga ng mga mamamayan sa ating bansa. Pero inyo, no? Talagang maganda rin na natsyempohan natin na sa isang araw bago ang eleksyon, ito ang ebanghelyo o ito ang ating ding ginugunita para nang sa ganon magkaroon tayo ng basihan o kaya batayan. Paano nga ba tayo pipili? Paano nga ba nga kayo pumipili? Yung iba ba nakatanggap na? May sobre na? Wala pa? So nagdadasal kayo, sana mamayang gabi. Ganyan, no? Kasi parang ginagawa nga nating normal na okay lang, huwag na tayong mag-isip, di ba? Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon basta kung sino ang magbibigay ng sobre, ng mga envelope na may lamang, depende sa pagkilala nila. Ito, kaya na ito, pwede na itong lugar na ito. 500 lang, kaya na nating makuha ang mga tao dyan. Dito, medyo mataas-taas, 1.5 dito. Sa probinsya nga, grabe din, no? Probinsya yun, ha? 6,000, 4,000. So, pero ano nga ang kinahihinatnan kasi ginagawa natin, ganyan na lang ang paraan ng pagpili. Kaya nga maganda rin makita, ito bang mga magiging pastol ng ating pong lipunan, magiging pastol ng ating bayan, ito ba talaga ay pinili ng Diyos o ipinilit natin na maging pastol sila? Kasi hindi tayo pwedeng lagi na lang magrereklamo. 3 taon, 6 na taon, 9 na taon. At hindi pa makukontento, pagkatapos ng posisyon, lilipat sa ibang posisyon. Pero ang sabi, gusto lang naman nilang maglingkod. Tama naman, maganda naman yung hangarin. Kaya kailangan natin ipagdasal at kailangan natin ipinagdadasal.
ito bang mga itong pastol na ito ay mabuti? Kasi dalawang uri ng pastol. Isang mabuting pastol at isang upahang pastol. Na pag sinabing upahan, ay kita lang yan. Kailangan, hanap buhay lang ito. Na kaya sila gustong maglingkod, siyempre, malaki kita May kita. Pero pag sinabing mabuting pastol, ay titingnan, ay yung mga senior dito sa gagalangin, kailangan talaga ng suporta. Ay yung mga matatanda dito, yung mga nanay dito, lalo na, no? Yung mga nabiyuda na talagang kailangan ng suporta, kailangan ng tulong. At itong mga pastol na ito na kung sila ay mabuti, talagang magmamalasakit sa kanila pong nasasakupan o sa mga ipinagkakatiwala sa kanila. So, kala nyo, hindi na naman connected. Kala nyo naman, si Father, no? Namumuliti ka na naman si Father. Hindi, ito talagang binigay sa atin Ito yung mga gabay na dapat natin hindi binabaliwala. Kasi, kung titingnan natin sa mga ipinahayag dito, kilala ba talaga tayo ng mga tupa? Kilala ba talaga ng mga pastol ang mga tupang ito? Babad ba sila? O ngayon lang bumabad? Yung iba nga, naghahabol pa kagabi para lamang magpakilala, para makilala. Parang baliktad nga ang nangyayari. No? Ang mga tupa ang kumikilala sa kanilang mga pastol. Samantalang ang mga pastol, hindi kilala ang kanyang mga tupa. Sabi ni Jesus, ang mabuting pastol, kilala ko sila. Nakikilala ko sila. At dahil nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Kaya nga, di ba, pwede rin, yung batayan, kailangan din natin nakikita, yung batayan, yung pag-uugali, yung kanyang magiging pagkilos, yung kanyang pag-iisip. Ito ba kahit papano kumikilala sa isang mabuting pastol, si Kristo? At sa kanyang pamumuno, sa kanyang pangunguna, ito ba ay meron ding mga salitang galing kay Kristo? So hindi natin pwedeng baliwalain, Kasi kung ang magiging basihan lang natin ng pagpili ng mga magiging pastol sa ating lipunan sa susunod na 3 taon, sa susunod na 6 na taon, huwag kayong umasa na madadala tayo sa isang pastulan na sagana. Diba? Sabi sa ikalawang pagbasa, na sa aklat ng pahayag, ang sabi po dito, sapagkat ang kordero o sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahiri ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Tandaan niyo po naglalagay ang Diyos ng mga pastol sa kanyang kawan na inaasahan din sana sila ay maging mabubuting pastol. At kapag sila ay nailagay na, lahat ng tupa kanyang aasikasuhin. Walang exclusivity sa paglilingkod. Pagtapos ng eleksyon, bukas, bumoto man sa kanila o hindi, paglilingkuran ito ng isang mabuting pastol. Hindi po pwedeng sasabihin, dito sa barangay na ito, hindi ako nanalo dyan, kaya bahala sila dyan. Hindi ganon ang isang mabuting pastol. Dapat suriin din natin, at kilatisin din nating mabuti. At sa mga nanay na naririto, sana po, alam nyo naman ang sitwasyon ninyo. Pero sana din po,
sa inyong pagboto sa pagpili ng isang pastol, isaalang-alang ninyo ang inyo ring pamilya. Parang ang hirap niyong kumbinsihin, no? Kasi talagang sobre-sobre. Kung kailangan nyo talaga ng pera, sige, tanggapin ninyo. Pero tandaan po ninyo, diyan din nakasalalay ang kinabukasan ng inyong mga anak. Ang kinabukasan ng ating pamilya. Pero kung tatanggap kayo, tandaan po ninyo, hindi yan bigay. Ha? Hindi yan bigay. Kung may namimigay ng sobre, investment ang tawag dyan. Kapag investment, alam nyo naman, maghihintay yan ng, anong tawag doon? Investment, yung return. Interest. Yan. Maghihintay yan at maniningil yan higit pa sa interest na inaasahan. Kaya pag-isipan ninyo ng mabuti. Kahit bigyan kayo, hindi nangangahulugang dapat ninyo silang iboto. Sayang ba? Okay lang kung manghinayang kayo, ha? Pero wag pa rin ninyong iboto yung ang tingin sa inyo, kayang-kaya kayong bilhin sa kakarampot na halaga. Napakamakapangyarihan ng inyong mga kamay bukas. Kasi nasa inyong mga kamay ang kapangyarihang magbabago ng iyong buhay, magbabago ng kanilang buhay, at magbabago ng ating pong lipunan. Kaya sana din po, isipin nyo rin sa mga anak, sa mga may magulang, sa mga may nanay dito, isipin nyo rin sila. Kasi tumatanda na sila, nangangailangan sila ng suporta. Pagkalinga, kailangan nila ng ospital, kailangan nila ng gamot, kailangan nila ng pangangailangan nila na dapat ito tinutugunan ng mga binoboto natin dahil sila ang inaasahan nating magiging mga mabubuting pastol sa ating lipunan. Amen? Happy Mother's Day po sa inyong lahat.